Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon para sa ating topic ngayon na pinamagatang Secret Admirer. Amen. Amen. Before I start, let's close our eyes. Father God, thank you. Maraming salamat sa iyong mga salita na magbibigay ng kalakasan sa amin. O Lord, salamat sa iyong mga salita na siyang aming tungtungan upang kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod at mabuhay ng may katatagan, punong-puno ng pag-asa at kapayapaan. Lord, ganado kami araw-araw mabuhay dahil kasama ka namin. We know, God, challenges are everywhere. Even the very attack of the visible attack of the enemy is everywhere, but we can find peace because we have you in our lives. And thank you and we honor you. Make every heart today, O God, or tonight in other places, or this morning sa ibang lugar. O God, make your word, O God, a powerful seed to be planted on our fertile hearts. Thank you and we honor you. Lord, this is for your glory. O God, lukubin mo, O God, ng kapangyarihan mo, O God, ang iyong lingkod upang lahat ng aking sasambitin mula sa pulpitong ito ay galing lamang sa iyo. Panginoon, wala akong magagawa kung walay ako sa iyo. Salamat at ang iyong mga salita lamang ang aming pagbagbubulay-bulayan, mapagsasaluan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat sa tagumpay. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Okay, before I will start, I would like to take this opportunity to speak about evangelism or winning souls for God. Okay, listen to me. Lahat po ng first time attendee, narinig ko kanina, ang dami pong first time attendee. You are on the right place and at the right time. And you are the right person at this right place and at this right time. Alam niyo po bakit? Sa sobrang pagmamahal ni Lord sa iyo, nandito ka ngayon. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos, nandito ka ngayon. Sa sobrang ganda ng plano ni Lord sa iyo, nandito ka ngayon. Bakit ko nasabi yon? Hindi mo to maririnig kung saan-saan. Dito lamang. Kung hindi mo, kaya ang ganda ng Zoom, intentional mong papasukin ang link. Hindi ito parang nadaan ka sa palengke, nakakita ka na nakakapakinig ng salita ng Diyos. No. Ang gagandaan dito, intentional mong pinasok ito kasi in-invite ka ng isang intentional na tao na inutusan ng intentional na Diyos. Alam mo, first time attendee ka dito, mahal na mahal ka ng ating Panginoong Yesus. At bago po ako mag-start, gusto kong malaman mo na si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Sa krus ng Kalbaryo. Amen? Binitbit niya ang napakabigat na krus na simbolo ng ating mga kasalanan, ng iyong kasalanan at ng aking kasalanan. Alam niyo ba, sa cross, andun yung representation ng lahat ng kasalanan ng tao at ng lahat ng tao na nagkasala. It is represented on the cross where Jesus died. Sa araw na ito, kaya ka naririto, ang ganda ng plano ni Lord sa iyo. First na plano niya ay ikaw ay kanyang iligtas. At naririto kami, nakasama mo ng nakikinig sa oras na ito. Amen? At kami nakikinig sapagkat kami ay nasabik simula nung marinig namin ang pagtuturo ng kaligtasan. Ayaw na naming umalis sa ganitong usapin o sa ganitong pagtitipon sapagkat alam namin ang mga taong may Kristo sa puso ay binabalik-balikan ng mga pagtitipon tulad nito. Amen? Naniniwala ako that this is not your first time na pag-attend at magkakaroon ka ng second time, third time, and forever time. Amen? So, before I will start, I would like you to know kung wala na nagmamahal sa iyo, kay Kristo, tiyak mahal na mahal ka niya at mahal ka namin. Kaya ka naririto. Okay? So, para maganda po yung usapin, sabi nga, di ba, birds with the same feather are all birds. They flock together. Lagi ko sinasabi yan. Ano? So to have one atmosphere, I would like to lead you in a very simple prayer. Amen. Na kung saan ay may encounter mo ang isang kaligtasan. Amen.
Kasi alam nyo, isa sa mga madaling gawin mo sa iyong buhay ay ang maligtas. Kaya ba kasi ang iniisip din na ang hirap maligtas. Ang hirap maligtas, sobrang dami ng kasalanan ko. Yun na nga actually mga hinahanap ng Diyos, yung mga ang daming kasalanan na kailangan isuko sa Kanya. Amen? Today, if you will repeat after me and you will pray from your heart, no? Yung buhay mo mare-restart. Kung magulo, komplikado, masyado nang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa buhay mo, today, God will transform your darkness into light, your cursed moment into blessings, your dead life into a living life. Amen? Bakit ko po ito sinabi? Only through Jesus you can find peace, a real peace, because He is the Prince of Peace. Amen? Kung ano man mga challenges mo sa buhay mo sa araw na ito, itabi mo muna lahat yan at mag-focus ka sa ating Panginoong Yesus. Inuulit ko po, hindi po mahirap maligtas basta ang puso mo ay willing magbago. Amen. Tunay nga, hindi na malayo na ang ating Panginoong Yesus ay babalik na. Before that take place is magkakaroon po ng rapture. Siyempre, ang kukunin lang ng ating Panginoong Yesus mula sa mundong ito ay may mga Kristo sa puso. Amen. Kaya magandang pagkakataon nito, nandito ka, it is not by accident. Amen. God bless your heart to decide to be here. Pinaunlakan mo ang iyong pangyayaya. Kaya i-invite din kita sa simpleng panalangin. Pero bago kita ipapanalangin o susunod ka sa isang panalangin, I would like to tell you about a verse in the Scripture na kung saan susuportahan ang iyong pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Amen? So sabi ng Romans 10:9-10, sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, sa puso, God raised Him from the dead, you will be saved. Nakita ba? Hindi yan sinabing isa-isayin mo mga kasalanan mo na pagkarami-rami para ikaw ay maligtas. Amen. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Dideclare ng labi mo. Amen. Na Jesus is Lord. At paniwalaan mo sa iyong puso na siya ay binuhay mula sa mga patay. Okay? Binuhay ng Almighty God mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. Kita mo? Ganun lang. For it is in your heart that you believe you are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kailangan bibig kasi ng iyong labi. Eh paano yan? Sinabi ko lang, Jesus is Lord. Tapos God raised Him from the dead. Ligtas na ako. Yes, and everything will follow. Amen? So, by the power of the blood of... Alam mo, bakit ang ating Panginoong Yesus, linati ko siya. 39 times sa likuran, kinurunahan siyang koronang tinik. Amen? Tinadyakan siya, binunutan ng balbas, sinampal siya, sinuntok siya. Amen? Ang pinakamatindi, pinako siya sa krus ng Calvary. Bago pagtapat ng pakong yun, sa kanyang kamay at sa kanyang paa, ikaw ang kanyang nasa isip. Imagine mo ilang patak ng dugo ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Hanggang yung pinakahuli, nung sinaksak siya sa tagiliran, lumabas. Halos tubig na. Amen? Sumabog ang kanyang puso sa tindi ng hapdi at paghihirap na kanyang naranasan. Pero salamat sa kanya. Dahil sa kanyang pagkamatay, tayo ay magkakaroon ng buhay. Siya na naghirap upang tayo ay guminhawa. Siya nang nahirapan upang tayo ay mabuhay sa abundance. Ganun, nakita po gaano kakamahal ng Diyos. Naririto ka. Pero kailangan mo pa bang mapako sa cross? Hindi na. Kaya na niya ginawa yun. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo siya sa iyong puso. At itiklara ng iyong bibig na siya ay Lord. At paniwalaan mo siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. Are you ready? Okay, can I please invite you to please close your eyes and bow down? Sabihin mo, Lord Jesus, I declare you as my Lord and Savior of my life. And I believe in my heart that God raised you from the dead. At inaangking ko na, Panginoon Diyos, ang kaligtasan sa araw na ito. Naniniwala din ako na sa oras ng ito, sa aking pagtanggap sa iyo, pinatawad mo na ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Dahil gusto kitang makamukha
sapagkat ikaw na ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mula sa oras na ito. Tanggapin mo po ang aking panalangin. Nadalangin ko maging ang aking pamilya, mga membro ng aking pamilya, ay maligtas din katulad ko. Salamat sa tiyak na kaligtasan na ngayon ikaw na ang aking Panginoon. Salamat sa iyong pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Dahil doon ako ay nagkaroon ng buhay. Tulungan mo po akong mapagpatuloy ang aking relasyon na to sa pamamagitan ng pagkalalim ko sa iyong mga salita at sa aking pananampalataya. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking buhay mula sa araw na ito. At ito po ang aking pananampalataya ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoong Yesus. Ito po ang aking panalangin. Amen. If you pray this from your heart, listen to me. Receive the Holy Spirit. God bless you. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo yung bago mamatay ang ating Panginoong Yesus, nakapako siya sa cross. Amen? Biro maba nakapako siya doon, ang lahat ng bigat niya napupunta doon sa mga sugat niya, no? Kung saan pumasok ang pako sa kanyang mga kamay at paa. Andun yung bigat, yung pores niya, yung bigat niya, nandun sa pagkapako niya sa kanyang mga kamay. At hindi niya mapersa ang kanyang paa sapagkat nakapako din. Amen? Ganon pahirap ang nangyari sa kanya. Pero nasa isip ka pa rin niya. Amen? Even mga taong nandun, hindi niya sinumbat. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Amen? So salamat sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. No? Alam niyo po ba, ito naman po ang katotohanan sa buhay. Ang dami-dami na ligtas. Ang dami-dami nakatanggap sa ating Panginoong Yesus. Pero hanggang ngayon, mga secret pa rin sila. Mga secret agent, mga secret admirer. Alam mo, sa panahon na to, alam natin na kita mo, nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay, no? Nagtutugma-tugma kung paano pagkasabi sa salita ng Diyos na nasa last days na tayo. Amen? Hindi ka pipigilan ng Diyos na bumili pa ng lupa, magpagawa ng bahay, mag-asawa, mag-anak. Amen? Pero ang mahalaga, abang ikaw ay nabubuhay, huwag mong kakalimutan ang ating misyon sa mundong ito. Sa lahat ng pagkakataon, ihayag mo ang salita ng Diyos, unang-una sa pamamagitan ng iyong gawa. Amen? Sometimes kahit hindi ka magpipreach, magigita sa gawa mo, sa ugali mo, sa pananalita mo, sa pagkilos mo. Amen? Hindi ka pa kumikilos, nagpipreach ka na. Amen. What more kung ilalabas natin yung pagka-secret Christian mo, amen, o pagka-secret disciple mo, sa araw na ito, tingnan mo, magiging impact mo sa ibabaw ng mundong ito. Are you ready? Amen. Handa na po ba tayo? Okay. Secret admirer. Tanongin mo yung katabi mo, baka secret admirer mo yan. Siyempre pag-asawa, wag na. Ayan, baka meron kang secret admirer. O nandito siya sa platform na to, na secret admirer mo siya. Amen. Parang sa Wi-Fi win, malaman yan eh. Kung iisa-isayin ko yung mga account dito, malamang pag in-unmute ko yan, magsasabi yan, sisigaw pa yan. Amen. Sabi niya, ligawan lang ako niyan. Naku, hindi ko na yung palalampasin, sasagutin ko na agad yan. Amen. Kung minsan, talagang gigil nang i-show up. Kaya lang secret kasi. Hindi niya masabi. Amen? Alam mo, parang pressure cooker yan. Ha? Talagang hindi mo na makayanan, no? Kailangan ko nang sabihin ito, pero hindi mo pa rin masabi. Why? Tuma-timing lang yan. Amen? Sabihin mo, Lord, alam ko meron ka para sa akin. Tuma-timing lang siya. Amen po ba? Ang dami ng ginanahan. Huwag kang malungkot. Amen. Sabi ni Lord, bago pa daw sambitin sa iyong labi, alam na niya. O, di ba? Alam na ni Lord kung sinong
ano mo, secret admirer mo. Yung pinapanalangin mo, alam na ng Diyos. Amen po ba? Okay po. Sa ating pong topic ngayon, we can get the message of God from this verse. Una, may tanong ako sa iyo. When are you going to show your affection? Unang-una siyempre sa Diyos. Kami ni Pastora, nasosobrahan kami ng affection. Dati ang problema sa amin, kahit sa public, ang sweet-sweet daw namin. Kasi lumalabas yung natural. Amen? Lumalabas yung, pag hindi namang sobra, pero kung minsan, na-express kahit sa labas. Hindi namin alam bakit masyado kaming sweet. Amen? Pag kumakain kami sa restaurant, hindi mapigilan kung minsan sinusubuan ako ni Pastora. Naalala ko nung first time niya akong sinubuan, hindi ko pa siya girlfriend. Hindi ko pa siya girlfriend noon, pero nakita niya yon dati kong girlfriend. Amen. Dahil nakita niya yung dati kong girlfriend, sinubuan niya akong spaghetti. Pero wag niyo nang gawin ngayon yon, no? Wala pang internet noon. Amen. Wag niyo yung gayahin. Ako'y nasa pagitan ng millennial at saka ng mga nagtatanan. Yun ang panahon namin. Okay, talagang ginawa niya yung, sabi niya, Rick pang tawag niya sa akin noon eh. Hindi pa kami brother and sister na, subo mo to dahil nakikita nung ex ko. Pinasubo niya talaga sa akin. Hindi niya mahitago ang kanyang affection. Kahit hindi pa niya ako sinasagot. Pero inuulit ko, huwag niyo na pong gagawin ngayon yan. Nandito yata yung biyanan ko. Papagalitan ako mamaya niyan. Amen. Ako rin. Amen. May secret affection ako kay Pastora. Hindi pa niya alam. Hindi niya ako kilala. Nakita ko siya, nagpapadyant kasi sa Pastora. Buti na lang, noong panahon na yan, meron ng cable TV. Napanood ko siya sa TV. Sabi ko kay nanay, nag-prophesy na ako, Nay, ang babaeng yan, tandaan mo, magiging girlfriend ko yan. Ganun ako kabokal at ka-confident. Amen. Amen. Kahit di kami bagay daw. Amen. Nakita ko siya simula noon, talagang naging secret admirer na niya ako. Di pa niya ako kilala. Pero nung nakita kami, hindi ko yung pinakita. Sabi ng kapatid ko, kuya, si Maylin. Wala pa siyang galang noon kasi hindi pa niya ate. Kuya, si Maylin. Sabi ko lang, ikaw pala si Maylin. Hindi ko muna pinahalata. Amen. Pero ang saya-saya ko. Dahil ang service pa lang namin noon, 3-wheeler lang. Maya dumadaan ako. Kahit hindi ako inuutusan, talaga nagbabike ako, dumadaan. Tumitingin-tingin akong gano'n. Hindi ko siguro nakakaramdam na rin siya ng affection that time, pero ayaw din niyang ilabas. Alam niyo po ba, ang sarap magkwento ng ganito. Amen. Basta talagang may nangyaring mabuti. Ang sarap gumawa kayo ng kwento. Alam niyo, kahit ganito kami, nanligaw pa rin ako sa loob ng bahay. Amen. Kausap ko si nanay ko, in-interview ko, my mom is 18 years old. Baliktarin mo, 81. Amen. She's 81 years old. Akalain mong first time ko siyang in-interview kahapon. By phone, sabi ko, Nay, wala ka bang ibang naging boyfriend? Nasyak si nanay. Wala na si tatay. No? Pero nasyak siya sa tanong ko, wala ka bang ibang naging boyfriend? Wala. Ba? Sabi ko, balita ko, ang ganda ng nanay ko nung panahon niya. Kita mo naman. No? Glory to God. Alam mo, ito nalaman ko kay nanay. Sabi niya sa akin, ang daming nagniligaw sa akin. Minsan, nalayo pa ng pinanggalingan. No, galing pa na kabilang bayan, kabilang bara, pupunta sila. Pero itong si tatay mo, kapag ka namanikan niya, nauunaan niya sila, hindi na siya aalis. Sabi ko, nagmana pala ako kay tanay. Pagka nanligaw ako, ang tagal ko rin. No? Ubusan ng piles sa biyanan ko. Coke, pop, naubos ko halos yung tinda nila. Mga chippy. Hindi ako maalis doon. Amen. Hanggang pinariringgan na ako ata ni Annalyn noon para umalis na ako. Alam niyo po ba, tinanong ko si nanay na isang napaka-importanting tanong. Sabi ko, Nay, kayo lang ba talaga ni tatay? Siya lang. Itong importanteng tanong ko, bakit mo siya pinili?
Siyempre, importante yung tanong yan. Biro mo, pag nawala na si nanay, paano ko pa tatanong yan? Sabi ko, Nay, bakit mo pinili si tatay? Alam mo, sagot ni yung lolo ko kasi, sikat na albularyo yon. Tapos naging mayor din ng bayan namin. Ang sabi niya, marunong siyang sumagot. Alam mo saan ka nakakita ng albularyo? Pag magre-reseta yon, albularyo na yon, lolo ko, magre-reseta, dadalhin sa pharmacy, tatanggapin. Parang doktor din. Kaya pag nagsalita yon, totoo yun, totoo to. Merong kapangyarihan ang bibig ng aking lolo. Sabi niya sa tatay ko, sa nanay ko, sabi ng tatay ko, Oy, Guring, Gloria kasi yung pangalan niya. Kung ikaw ay pumili ka yung hindi ka magmumukhang kawawa sa iyong buhay. Amen. Ganun ang sabi niya. Hindi ka tignan mo, yang si Quirino, yan. Marunong yan sa buhay. Marunong yan magtrabaho. Magaling na karpintero. Hindi ka magugutom dyan. Si nanay, ginamit din niya kanyang utak. Amen. Okay. So, pinakita na niya kanyang affection at sinagot siya. Amen. At kami ang mga naging bunga. Amen. So, kayo, one day, baka kasi, kadalasan kasi, ganito nangyayari sa mga, lalo na sa panahon na to, binabase ang relasyon kung ano napapanood sa TV. Korean novela. Amen? Sa mga umisan, dahil naa-absorb mo yung espiritu nung pelikula. Tapos, palagi mo yung nilalagay sa iyong kaisipan, sa iyong puso. Akala mo, ma-relate lang ng konti sa istorya mo, akala mo, ikaw na yon. Amen. Tapos duda ka na rin sa asawa mo, tapos pagmumula ng gulo, pinapasok mo kasi yung espiritong yon sa iyong relasyon. Amen. Kaya kayo po, kung meron kayong mga secret admirer sa inyong buhay, makinig po kayo mabuti. Amen. Makinig po kayong mabuti. I invite you all to please select the best for you. Amen. Sa mga single pa dyan. Kahit may mga admirer kayo ngayon, kadalasan, yung secret, malupit. Nakikita mo yan yung pinagmamasdang ka, tapos nagpaplano ng, yung magandang plano, mahirap, yung sikreto, may masamang balak pala. Amen. Kaya kayo pa may single, may chance pa kayo. Na? Maraming nandyan lang sa tabi-tabi yan, secret admirer. Pero tanungin nyo rin, no? Hindi lang dapat marunong magtrabaho yan sa buhay. Dapat marunong yan mag-devotion. Marunong yan maglingkod sa Diyos. Yan ang piliin nyo sa inyong mga buhay. Amen. At magkakaroon ka ng buhay na matiwasay. Sabihin natin, secret admirer. John 19:38. Afterward, Jesus of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus. Sabi na, secret disciple. Alam niyo ba kung kailan ito nangyaring ito? Nung ang ating Panginoong Yesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, amen? Tapos ito ay nangyari. Because he feared the Jewish leaders. Nakita mo? He remained secret. He remained secret disciple kasi takot siya. Many people cannot be that bold because of fear. Sa loob ng pamilya, ito marami akong nakitang ganito. Takot nilang malaman na born again ka na. Takot nilang malaman, sabi niya, born again. Anong born again? Papatayin kita dyan, baka nagbago ng reliyon. Hindi nila alam yung born again. Versikulo sa Bible. Sabi ng John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. May kausap ako nung minsan, manager sa isang coffee shop. Ay, hindi ako born again. Sigurado ka. Pinabasa ko sa kanya John 3:3, born again ka. Born again ako. Sabi niya, hindi mo. Sabi ko sa'yo, wala pang minuto na born again ka na. Amen. Kasi hindi lang nila nabasa. Okay? Sa family, ganun din. Minsan hindi ka tanggap kasi binago ka, di ba? Dati nung mangiunom ka, wala nang ginawa ang anak kong to, kundi uminom. Drug addict pa, perwisyo ang batang ito. Tapos nakakilala sa Diyos.
Nagbago. Pagbalik niya, aba, ang anak ko nagbago Ano nangyari? Sasabi, Nay, born again naman ako. Sinampal ka, wag ka magpapalit. Hindi baling no? Hindi baling masama na, wag lang magpalit daw ng reliyon. Amen. Alam mo, maraming ganyan na hindi maisiwalat ang kanilang naranasan sa Panginoon dahil lang sa mana. Subukan mo magbago ng reliyon, wala kang mamanahin sa amin. Hello, sino po nakaka-relate? Kung hanggang ngayon secret disciple ka pa o secret admirer ka ni Lord, don't worry. Nakikilala ka ng Diyos at may timing din yan, katulad ng nangyari dito. Okay? Sabi ng Scripture, a secret disciple of Jesus asked Pilate for permission to take down Jesus' body. Ibig sabihin, nakapako siya sa krus. Then Pilate gave permission. Joseph came and took the body away. Alam mo kung sino si Joseph? Member ito ng Sanhedrin. Mayaman ito, hindi ito ordinaryong tao. Membro siya, kasama siya sa council. Kasama ng mga pari. No? Kasama ng mga nag-uusig kay Kristo. Siyempre, alam mo yon. Kaya lang, meron talagang pagkakataon na hindi mo na maitago kung sino ka. Alam mo ngayong pandemic, ang daming nagsipaglabasan kahit hindi mo pinapa-attend, duma-attend. Amen. Naglabasan yung halos walang pakialam sa gawain sa Panginoon, biglang kasama mo na nakakapanalangin. Bakit? Lumabas na yung totoo. At may takot din pala. Marunong din palang matakot to sa Diyos. Kita mo, kung di nagka-pandemic, nahikayat mo ang sarili mo na umattend sa ganito kung ikaw man ay isa sa mga yon. Bakit? Yan kasi yung totoo mo Mahal mo rin ang Panginoong Yesus. Hindi mo lang may express because you are a secret admirer. Admirer, another word, is also a follower. Secret follower. Okay? So in Matthew 27:57 to 60, ganito din ang sinabi. As evening approach, sabihin natin, gabi pala. Okay? Joseph, a rich man from Arimathea, who had become a follower of Jesus. A follower of Jesus. Went to Pilate and asked for Jesus' body. Kung hindi ka makapangyarihan, hindi mo mapupuntahan si Pilato para hingin ang katawan ni Kristo. Napaka-controversial ng katawan ni Jesus nung panahon na yon. No? Kaya ngayon, ang tawag natin sa katawan natin, Panginoon Jesus, is the body of Christ. Di ba? It's the body of Christ. He went to Pilate and asked for Jesus' body. And Pilate issued an order to release it to him. Sa ibang gospel book, si Joseph, isa siyang mayaman. Businessman actually. Joseph took the body and wrapped it in a long sheet of clean linen cloth. He placed it in his own tomb. Alam mo, katulad ng mga tao ngayon, binidibida pa. Binibili na nila kung saan sila ililibing. Ang dami kong nakikitang gano'n, mayayaman, no? Pati sa kanilang pagkamatay, iniintindi ang kanilang kahihiyan. Na para hindi ko saan ako ilibing, bumibili na rin ng tomb. Which is okay naman yon. Amen? Pero mas mahalaga, saan ka pupunta after mo mamatay. Okay? He placed it in his own tomb, which had been carved out of rock. Siguro may titulo din yan, binili niya. Pwesto yun Okay? Then he rolled a great stone across the entrance and left. Ako, kung makapunta ako ng Israel, gusto ko makita kung saan nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus. Sa istoryang ito, you might also be the same person as Joseph, that you are on the right place at the right time, and you are that right person. Ano pong ibig ko sabihin dito? There are timely things na ikaw ang gagamitin ng Diyos. That time, wala ang kanilang mga disciple. Wala yung mga pinakain niyang libo-libo. Yung pinagaling, wala doon si Lazarus. No? Wala ang lahat ng biniyayaan ng ating Panginoong Yesus. Wala doon si Bartimeus. Wala yung bulag. No? Wala yung pipi, bingi. Wala lahat. Wala. As in, isa lang ang naglakas ng loob. Bakit? Talagang secret disciple siya, secret admirer siya. Hindi na niya talaga
Hindi na niya matiis. Talagang lalakasan ko ng loob ko. Kahit mawala na sa akin ang lahat ng pwestong ito, kayamanan ng mundong ito, okay lang. Kahit magalit na sila sa akin, ipapalabas ko na talaga kung sino talaga ako. Amen. Sa panahon na to, kailangan mo nang ilabas kung sino ka. Sabi ng Scripture, kung ang mga mabubuti ay magpapakabuti at ang masama magpapakasama. Kung mabuti ka talaga, ilabas mo na, itodo mo na. Alang-alang sa kaligtasan ng iyong family, ng iyong kaibigan, pamilya, ilabas mo na kung sino ka talaga. Magpakilala ka na. Kung ikaw may Kristo sa puso, kung ang Diyos mo ay si Jesus, itodo mo na. Huwag ka na maging secret pa. Ibigay mo na. Ilabas mo na. Amen. Dahil hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos kapag ka dumating na ang panahon na kukunin na tayong lahat. Ngayon na, ilabas mo na ngayon. Sabi nga ng kanta, di ba? Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Sabi niya, kung hindi ngayon, kailan pa? Totoo yung kantang yon. Amen. Ang dami mga tao, gusto nila maglingkod kapag sila mahina na. Palagi mong invite niya, oy, tara po, maglingkod tayo, sumama po kayo sa Bible study, sumama po, tara, humayo tayo, tara, mag-mentoring tayo. Ay, hindi, marami akong gagawin, busy ako. Ano, pag-uugo naman tawag doon, kapag ka meron ng hawak na tungkod ng ano, ay, saan ang Bible study? Nakita ko yan sa tatay ko. Alam mo, huli man, pero nakita ko ang tatay ko, sa huling panahon ng kanyang oras. Hindi ko ni-invite. Sa amin magkakapatid, ako ang nakapag-invite mag-Bible study kay tatay. Nagulat ako, men's fellowship, dinala ko sa bahay. Nakaupo din siya doon. Siguro inisip niya, men's din siya. Nang sinabi ko, tayo pong lahat tumayo, tumayo siya. Sabi ko, ang tatay kong ateista, tatay ko. Ang tatay kong ateista, tumayo para manalangin. Bago siya tinamaan ng matinding stroke, alam ko, kahit si Pastora Maylin, ginamit ng Diyos para tumanggap siya. Amen. Paano kung hindi kami naglakas ng loob? Paano kung hindi namin in-express? Maging ang mga kamag-anak namin, hindi namin masabihan. Hindi namin maisiwalat kung sino talaga kami. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako, tuwang-tuwa ako. Hindi alam ng mga estudyante sa School of Leaders kung gaano ako kasaya. Kasi after we trained them, after we taught them, almost every Thursday, no, nung pinag-i-exhort namin sila ng 5 minutes, tapos tinatanong namin sila about sa kanilang tinuro. Nakikita namin, sabi ko, kung alam lang ng mga estudyanteng ito, pag ito nalagpasan nila ang tumayo sa likod ng pulpito, kung ano magiging impact nila sa mundong ito. Ang dami sa panahon ngayon, duwag. Amen. Magagaling lang sila na nag-aaral. Mga cum laude, summa cum laude, no, mas matindi kung ang course mo pa, yung nagsasalita, ano yan? Mass communication, tapos ayaw mo magsalita para sa Panginoon. Pero si Kristo nasa puso mo. Kailan ka pa magsasalita? Amen. Puro ka na lang bang secret disciple? Pero nakakatuwa itong si Joseph na to. Totoo ang kanyang puso, nilabas na niya. Amen. He is the man on the right place on at the right time. When no one is there, somebody showed up. Nakikita mo, kahit sa pagkakataon, minsan mo parang wala ka ng pag-asa, parang wala ka ng, naalala ko nung bago kami sa Dubai. Grabe, kailangan namin magbayad ng bayad sa flat ng 16,000. Wala na kaming alam makunan. Basta ang ginawa namin ni Pastora, nag-pray kami, si Pastora, natulog ako ng computer. Mamaya biglang, one day lang, the next day, biglang may sumagot ng aming kailangan na pera. May nagpahiram sa amin. Ganun po kami nung nag-umpisa kami dito sa Dubai. May nagpahiram sa amin. Sabi ko, grabe. Kahit in the last moment, somebody will show up na ipapadala ng Diyos. Ganun din sa pagkakataon na to. Nakakatuwa itong Joseph na to. Kung tutuusin, anong mapapala niya sa katawan ng ating Panginoong Yesus ng panahon na yon? No, patay ang katawan ng ating Panginoong Yesus nung oras na yon. Pero dahil sa pagmamahal niya at sa laki ng respeto sa katawan ng ating Panginoong Yesus, amen. Binigyan niya ng halaga kahit i-sacrifice niya ang lahat-lahat. Maging ang kanyang reputation. Ang kanyang pag-aari, no? Bago yun. Yung tomb niya, sa kanya tomb yun, wala pang nailibing doon kahit pusa.
Amen. Wala pa nilibintong. Para sa Kanya yon. Amen. Pero kaya niyang ibigay sa Diyos. Kaya niyang ibigay sa ating Panginoong Yesus. Yung oras na yon, wala kang makukuhang pabor ka sa ating Panginoong Yesus. Yun ang oras na, sabi nga ng matatanda, namatay daw ang Diyos kapag Holy Week, no? Sabi, namatay ba ang Diyos? So, namatay, Sir Roy. Ang Diyos, di siya namatay. Namatay lang yung katawan. Amen. Pero ang Diyos, hindi siya mamamatay. At hindi siya namatay. Okay? Nung oras na yon, wala ka naman mapapala doon sa katawan niya kasi hindi naman naghihimala nung oras na yon. There is no amazing thing. Alam mo, nakakalungkot maging makasama sa ministry o sa church. Pag yung mga membro, please lang, wag ko kayong makasama dahil amazing lang. Alalahanin mo ng panahon na naghihirap ka. Bago ka nasa pwesto ngayon, bago ka pinagaling ng Diyos, bago ka pinagpala ng Diyos. Amen. Tandaan mo, may nakaraan ka na dapat mong tanawin ng utang na loob sa Diyos. Hindi ngayong okay ka na, tapos hindi ka na naglilingkod. Mali pong ugali yan. Amen. The more na pinagpala ka ng Diyos, lalo mong hanapin kung paano mo siya mapaglingkuran. Ibigay mo yung buhay sa Kanya. Ipaglingkod mo kung anong binigay niya sa iyo. Ay upang papagkatiwalaan ka niya na napakarami pang bagay habang ikaw ay nabubuhay. Hindi yung kung kailan ka pinagpala ng Diyos, nakuha mong gusto mo, tumigil ka, nagkakamali ka dyan. Amen. Para mo na rin pinatigil ang patak ng tubig ng biyaya sa iyong buhay. Natatandaan mo yung widow, nung binuhos yung oil doon sa lahat ng lalagyan, hanggat may lalagyan tumutulo, nung wala ng lalagyan tumigil. Dapat ang buhay mo ganon. Hindi po napuno ka ng pagpapala, titigil ka na maglingkod. Mali pong pag-uugali yan. Alam po yan ng Diyos. Amen. At huwag mong ilalong idadahilan ng iyong pamilya kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ay, kailangan ako ng family ko, hindi muna ako maglilingkod. Lalo kang mali dyan. Alam mo ba bakit nagkapamilya ka? Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil naglilingkod ka sa Diyos, iniingatan ni Lord ang family. Hindi sagabal ang pamilya sa paglilingkod. Tanda mo yan, hindi sagabal ang iyong anak sa paglilingkod. Kundi instrumento niya ng Diyos para ikaw ay ma-inspire sa paglilingkod mo sa Kanya. Kailanman hindi magiging sagabal ang iyong anak, magulang, kapatid, asawa sa paglilingkod. Tanda mo yan, kasama mo maglilingkod ang pamilya mo para sa Panginoon. Huwag mong aantayin yung babalik ka na naman sa Diyos upang humingi ng matindi dahil nakaranas ka na naman ng pagsubok. Huwag mo nang ugaliin yun. Amen? Ngayon, nasa katiwasayan ka, alalahanin mo ang Diyos na nagpala sa iyo. Itong si Joseph, alam niya, he's blessed. Meron lahat nasa kanya. Yung pagkakataon, he is the right person, he is on the right time, and on the right place. Bakit? Walang mag-show up ng mga disciples, siya lang eh. O sino bang kukuha dito kundi ako? Meron siya prestige. Meron siya, may sinabi siya, mayaman siya, kilala siya. Amen. Kulang na lang politiko din siya. Amen. Isipin mo, approach mo si Poncio Pilato para hingin. Napaka-sensitive nung panahon na yon. Lahat ng kumikilala kay Kristo. Siguro inisip ni Pilato, sige, patay na. Bigay siya, sa'yo na, kunin mo na. Napakahalaga ng moment na yon. Kasi mahalaga yung transition na yon sa kanyang kamatayan at kung saan siya mabubuhay. Mo po ba? At siya ang ginamit ng panahon na yon. Amen? Kaya we cannot be a secret agent sa time na kailangan nag-a-appear ka. Amen po ba? Nakikita mo, ang pamilya mo naghihirap. Right on your very eyes, may kapatid kang adik. Nagkakamali ang iyong kaibigan, nagkakamali ang iyong magulang, nagkakamali ang iyong kapatid. Tahimik ka pa rin. Hanggang ngayon ba, secret Christian ka pa? Secret disciple? Magsalita ka naman. Kawawa yung mga yan. Amen? Kawawa yan pag hindi ka nagsalita. Sabi nga ni Pastor Darwin, opportunity ko na to. Amen? Alam niyo po ba, napakaraming tumanggap sa Panginoon ang tatay ko nakaburol. Bawat umaten ng burol, nangangaral kami ng kaligtasan. Sabi ko, kung pwede pang i-extend si tatay kasi marami naliligtas eh. Wala na kami magawa, namatay na. Tapos sa kanyang pagkamatay, marami nabubuhay. Mga umaman, talagang pinaparinig namin ang mensahe ng Diyos. Sabi ko, the more pala may extend ang burol na to, mas marami maliligtas. Amen. Gusto mo ba yan? Patay ka na, nagagamit ka pa sa salvation? Yan ang magandang burol. Amen.
Kung pinadurog ka, no, sinunog ka, naging abo ka na lang, ilalagay doon. Parang hindi magandang illustration. Yan po si abo. Amen. Siguro ako, ayoko naman i-cremate. No? Pero hindi mangyayari sa atin yan. In Jesus' mighty name, mara-rapture tayo. Sabi mo sa katabi mo, sumama ka sa rapture, ha? Amen. Rapture, kukunin tayong gano'n. Amen. Bigla kang kukunin dito, hindi yung naiiwan ka. Hallelujah. Pag naiiwan ka, you will also show yourself. Asa sila? Asa sila? Yung kaibigan ko, taga rito, nagulat siya, one day, lahat ng flatmate niya wala sa bahay. Naisip niya, baka nag-rapture. Tinawagan niya ako, pre, nandito ka ba? Sabi ko, ay, kala ko rapture na. Pambira, ako palang basihan nito. Di kung natawagan mo ko, dalawa tayo na iwan. Amen. Hindi pa rapture. Talagang at least basihan niya ako. Amen. Don't be a secret agent or secret admirer or secret follower or secret disciple. Itodo mo na. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo na. Eto na. Eto na. Ha! Ayan. Paborito ko yun. Dumating yung opportunity ni Joseph. Sa buhay mo, may mga dadaan ding opportunity. Kahit iliteral mo yung secret admirer mo, ang tagal mong walang boyfriend o girlfriend, biglang lumabas, mag-show, di mo grab. Talagang, alam mo, kahit wala ka dimple, sa sobrang smile mo na, biglang dumiin dito, bigla ka nagka-dimple sa sobrang saya mo. Amen, nag-show up na, huwag mo nang palampasin. Mararamdaman mo na, pag yan ang kalooban ng Diyos. Iba yung iba yung dating. Amen. Pag nakikita ko si Pastora nun, silip, ang ganda ng batang to. Amen. Amen. At magpapadala yung tita ko nun. Kasi yung tita ko may pinapadalan sa Guam. Dadaan kami sa likod, tinitingnan ko si Pastora. Nung dumaan ako, nakita ko siya, ang dungis-dungis niya. After ko maibigay yung padala, pagbalik namin, naligo na, nag-aaral pa sa tabi ng bintana. Sabi ko, nagpakitang gilas to Amen. Pero alam niya kasi, crush ko na siya. Amen. Why? Until such time, ninabas ko na ang aking nararamdaman. Sabi ko, pwede ba kaya sunduin mamaya? Nilabas din niya. Pwede. Di ba? Amen. Hello. Mukhang maraming single dito. You know, show up. Ilabas mo na yan. Amen. Alam mo, even if when you have the capacity to help. Amen. O yeah, secret kang mayaman. Ano mo lahat yan? Kailangan tumulong. Amen po ba? Kailan mo gagamitin yan? Pag wala na, tapos na. Wala na, may natalo na. Imbes na nanalo, natalo. Ilabas mo na yan. Amen. Kung tutulong ka, tumulong ka na. Kung maglingkod ka na. Huwag mo na itago. Amen. Alam mo, dito ang dali. Hindi ka na mamamasahe. Pag isesend mo yung link, i-copy, paste mo. Pag paste mo, enter mo. Pag padala niyan, naka-invite ka na, hindi mo alam, yun lang pala inaantay niya. Kaibigan mo, naligtas dahil ginamit ka ng Diyos. Pero hanggat secret ka, hindi yan. Si Joseph, hindi na niya matiis. Hindi na niya mahitago. Walang gagawa, ako lang Bakit sa dami-dami ng tao, ikaw yung pinagpala, ikaw yung may impluensya, ikaw yung means. Tapos ikaw yung kailangan ng oras na yon. Pag hindi ka pa kumilos, yun ang pelikula mo, papanoorin mo, kasama mo ang Diyos. Hindi mo, sa panahon na to, dapat ginamit ka, hindi ka nagpagamit. Sabi ng kanta, kung hindi ngayon, kailan pa? Again, He is determined even if He will lose His wealth and His position. But for the sake of the need of that time, for such a time as that moment, siya ang kailangan. Sinong kukuha sa katawan ng ating Panginoong Yesus mula doon sa krus? Napakahalaga po nun sa Scripture.
Kasi mahalagang may sulat kung saan nag-resurrect ang ating Diyos. Isipin mo, may vital role ka. Habang nandito ka sa mundong ito, habang nandito tayo sa mundong ito, may vital role tayo, mayroon tayong ginawa para sa Panginoon. Nakarecord po yan lahat. Amen, nakasulat po yan lahat. Nasama ka, masasama tayo sa istorya. Amen. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na dapat nagpagamit ka na sa Panginoon, huwag mo na yan. Kumari mo, kumare, sabihin mo, sa letrang P, ano yung P? Mare, pray. Bakit? Wala naman P sa bingo, basta meron. Sa letrang L, ano yung L? Listen, pakinggan mo naman ng Diyos. Wala namang L sa ano. Sa letrang A, action na, sama sa akin sa church. Sa letrang N, yan, meron. Sama sa bingo yan. Anong N? Never give up. Di ba? Wala kayo sa mentoring eh. Alam mo, sa panahon na ito, ang daming naglipa na. Nung magkaroon ng pera, lumabas ang tunay na kulay. Nuulit ko to, huwag kang magantay ng bagong pagpapalo ng Diyos upang gawin mo ang dapat mong gawin na tinigil mo na dati mong ginagawa para sa Kanya. Huwag kang mag-i-invite ng consequence, hindi mo yan magugustuhan. Amen? Itong si Joseph, the more he get rich, the more he involve himself in the body of Christ. The more na yumayaman siya, the more na ini-involve niya. Pwede naman siya hindi, sige, basta ako secret susuportahan ko na lang kayong mga apostles basta dito lang ako, susuportahan ko kayo. Hindi siya ganon. He is very bold. He came out in the picture at siya ay nagpagamit. Amen? Even at the time that Jesus has nothing to offer him, kasi nga patay siya, kahit nakalupaypay, walang buhay. Pero kumilos pa rin siya. Amen? Kahit hindi panahon ng may papalakpak sa'yo, sa tago, kumilos ka, magpagamit ka sa Diyos. Kahit walang papalakpak sa'yo, kahit walang magpe-praise the Lord habang nagsasalita ka, parang dry, no? As long as you open your mouth. Share the gospel, helping the poor, helping the needy, lahat yan nakikita ng Diyos. Sayang, very influential ka pa naman. Especially lahat na naka-abroad, Ang tindi ng influence natin sa Philippines. Pag hindi mo yung ginamit, you are missing the point. You are missing the point. Meron akong alam dito, nagbigay siya ng 2,000 pesos. Ang daming pinakain na bata. Amen. Diba? Pagkakataon na yan, bata, siyempre, hatid na magulang. Sopan niyo ko po. Sa kapambahan, tulungan mo ako. Saan? Doon, kay Pastor Rambo. Anong gagawin mo doon? Meron daw, bibigyan daw kaming candy. Pagdating ng nanay, pakakainin pati yung nanay, makakarinig ng salita ng Diyos. Kahit paano, na-share na. Amen. Daan-daan ang mga naliligtas sa kakaunting pera lang. Magpagamit po tayo. This ministry is open to bless whoever is in need of blessing. Lalo-lalo na sa Pilipinas. Kaya nga ang dream ko, tayuan ang lahat ng bayan ng buong Pilipinas ng church kasi alam ko magiging impact natin doon. Pangarapin mo yon. Nag-start na tayo makapag-start din sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, nakakapag-start na tayo ng ministry. This is not to glorify the church. This is not to glorify me. Of course, hindi ako, hindi kayo, ang Diyos. Amen. Tayo yung gagamitin niya on these last days para maihayag ang kanyang mga salita. Amen? Huwag mo nang sambahin ang pera mo. Sabihin mo, hindi ko sasambahin ang pera ko. Amen. Tignan mo yung Matthew 6:24. A man or woman married with money always worry. Alam mo ba, ang taong nagkikip ng kanyang pera o masyadong makwenta sa pera, kinasal siya sa pera, pero sila ang madalas mag-worry. Nakikita ko, tinitingnan ko yung mayayaman, yung may kaya sa buhay, kami lahat naglalaro doon sa putikan. Amen. Yung anak niya, "Oy, anak, wag kang pupunta dyan, dirty. Kung sino yung mga kalaro naming mayayaman, sila yung palagi may sakit. Kami yung merong kwintas na ring dito, yung dibag.
Kakalat-kalat, pag uwi mo, ang dumi-dumi ng damit mo, sabi na nanay mo, ay, maggalamas ka nga doon. Kami pa yung active. Pero yung, di, magpalit ka, change ka na, kunin mo, si tita mo, yung katulong niya, di, ugasan mo to. Sila pa yung palagi may mararamdaman. Amen? Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Di ba, nakita ba hindi niya sinabing, you cannot serve God and the devil. Amen. Because the love of money will devilish you. Amen. Devilize you. No, it's true. Pag mahal mo ang pera. Kung si Joseph, minahal niya lang ang pera niya, hindi, mag-secret na lang ako. Ayokong pagsabi na may kaya ako sa buhay. Alam mo ba, ang tindi ng impluensya, amen, may isip ka rin, meron ka rin strategy, no? Hindi ka naman mangmang para basta lustahin ang lahat ng pera, ganun-ganun lang. Pero somehow, along with the segment of your life, God blessed you for a reason. Amen? You will become influential. Alam mo ba, konting pera lang, makakatulong ka. Alam mo ba, yung best friend ko sa Romblon, hanggang ngayon kinukwento niya, sa halagang 50 dirhams. Then later, meron need talaga. That time, I don't know, there is a strong conviction. Bigyan namin sila ng 500 dirhams. Kuya, sabi, antin din ang tinulong mo, alam mo ba? Ngayon, isa siya sa mga multimillionaire na contractor sa Romblon. Meron pa siya, nagtayo na siya ng sarili niyang fast food chain. Meron pa siyang farm. At meron pa siyang construction company. At meron, ang dami niyang, magtayo pa yata siya ng fisheries. So, grabe ang yaman niya. Pero alam mo, napakababa ng kanyang puso. Sabi niya, kuya, lahat ng ito dahil sa iyo. Tinuruan mo ako. Sabi, nagulat ako. Sabi ko, ba't ako? Kuya, naalala mo nung pinakain mo ako? Wala na kami makain nun. 1 buwan na kami, kuya, hindi kumakain ng kanin. 1 buwan na. That time, bigla kayong dumating, BS, nagdala kami. Alam mo, kahit 1 butil ng kanin na nahuhulog, pinupulot, hindi ko alam, ganun sila kagutom. We came on the right place and at the right time. And we are the right person. Out of the heart. Just lalabas lang yung pagtulong mo kasi normal na sa'yo. Sa tao pa lang din ng impact. Ngayon, grabe, kuya, alam mo ba kung ilang pastor ang sinusuportahan ko dito? Ilang mga bata ang pinapaaral ko. So nagkaroon siya ng construction company, meron siyang mga nagte-training ng mga engineers doon, mga architects sa kanya, tapos bina-Bible study niya. Ang dami, daan. Ang dami niya na-influence. Dahil sobrang yaman niya. Alam mo bakit? Nakinig lang siya sa isang instruction. Sabi ko sa kanya, Tol, basta ikaw ay mangontrata, ganito gawin mo. Maging totoo ka. Huwag kang mandaya. Tapusin mo sa oras. Huwag mong ibigay ang quality mo. Kahit kunti kitain mo, babalikan ka. Ginawa niya yon. Sabi ko, huwag mong hahaluan ng kalokohan. Tandaan mo yan. Masyadong attractive ang mga chicks kapag ikaw ay mayaman. Sinabi niya yan. Alam ko, sabi niya, marunong daw bumaril ang asawa niya. Ang yaman-yaman niya ngayon. Pag nakikita ko, bro, sabi ko, grabe. Hindi naman ikaw engineer, ikaw naging kontraktor. Sabi niya, kuya, maraming salamat. Talagang grabe yung recognition niya. Parang, ang sarap-sarap pumasyal doon. Alam ko, maglalagay ng red carpet doon. Totoo to. Amen. Nakita ko paano siya umasensa kasi nakinig lang siya sa isang instruction. Isang instruction lang. Amen. Sabi ko, huwag mong bababayan ang quality of your living. Ang bibig mo, ayusin mo. Amen. Amen. Hindi niya mahal ang pera. Nagpagamit siya sa ngayon, yaman niya. Amen po ba? Sana, kayo, hindi naman na-attend dito yung bihira lang. Ikaw, nandito, naririnig mo. I-apply mo naman. Amen. Naririnig mo dito, i-apply mo. Amen po ba? Gusto mo yung yumaman for a reason o gusto mo lang yumaman for your reason? You want to get rich for a reason, not for my reason or your reason. Dapat ang reason ng Diyos. Bakit? Kung hindi, kakasal ka sa pera, hindi sa Diyos. Amen? Kung sino pa yung maraming pera, sila nag-worry. Alam mo, mga mayayaman, walang worry. Napakatalino nila. Sobrang talino ng mga mayayaman, pero hindi nag-worry sa buhay. Kasi yung bisa mayaman, makakapagbayad pa kaya siya. Yumaman ka pa. Biro mo, kung kailan ka may pera, hindi ka makatulog. Amen? Amen po ba? Okay. So si Joseph, ganun siya. Alam niya bakit siya mayaman.
Bakit kayo may dimples? Ba't ka maputi? Baka may capability ka magikayat ng mga tao papunta kay Kristo. Bakit pag nagsalita ka, tawa ng tawa yung mga tao? May gift ka, you are entertaining, no? You can invite them to the church. You can win people. Saan pa lahat ng mga assets na yan, no? Para sa lahat pa yung lahat ng gift na yan ng Diyos, kung hindi para din sa kapurihan niya. Kailan pa? Pag-uugod-ugod na tayo. In Luke 12:15, ang sabi niya, look at this. Luke 12:15, then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Pag may opportunity ka, tumulong ka. Siyempre, di ba naman, lahat ng alam mo, isang bulat mo yung pera. Hindi ganon. Meron ka ring wisdom. Pero pag may nangangailangan, alam mo, kailangan mong tulungan mo. Amen? Alam mo, doon sa UK, nagkaroon ng referendum. Magbobotohan kung hihiwalay ng Scotland sa United Kingdom. Nagkaroon ng botohan, natalo ang yes. Nanalo ang no, hindi po nahiwalay. Ang sabi ng mga propaganda ng ayaw umalis ang Scotland sa UK, better together. Amen? Kung hindi, pupunta lang yung Scotland sa Wales, sa England, or sa Northern Ireland, kailangan ng visa. Alam mo yan, magugulo. Di, sabi niya, mas maganda yung magkakasama tayo. Ganon din ang ating Panginoong Yesus. Kailangan magkasama tayo, hindi yung perang yan. You know, I can produce wealth for you. Basta yakapin mo ko, wag yung pera. Wag mo ko yung pagpalit. Parang ganon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan, meron akong slide. Better together with God, worse together with money. Amen, palakpakan naman natin ng Diyos. Inuulit ko po, di tayo lalayo doon sa ating pinag-uusapan. Si Joseph, alam niya kung saan niya ginamit ang kanyang pera. Be the right person at the right time at the right place for those who are in need. Amen. Amen po ba? Kaya si Lord then bibigyan kanya ng wisdom how you will handle everything that He is entrusting you. Hindi ka matatrap sa gawa ng kalaban. Amen? Palagi mo dinideclare, Jesus is victorious. Meron bang manifestation yan sa buhay natin? Nagmamanifest ba? Victorious ka ba o palagi ka loser? Bakit kaya? Maybe the simple instruction you're not doing. Amen. As your pastor, na nag-repeat sa inyo lahat ngayon, lahat kayo gusto ko maging matagumpay at maging successful kayo sa inyong mga buhay. Kahit naman matatanda na, meron pa rin niya purpose bakit sila nabubuhay hanggang sa panahon na to. Amen? Amen po ba? Kung minsan, sinulit ko ito, kung sino pa yung maraming pera, sila pa yung warrior. Imbes na warrior. Amen? Ang taong kakambalang worry, walang happy moment. Woo! Amen? Nuulit ko po, ang taong kakambalay worry ay walang happy moment. Palaging nagwo-worry. Amen? Nag-asawa kang binabantayan, mayroon ako nakitang ganon. Mula nung nag-asawa, walang ginawa kundi magbantay. Amen? Parang point guard din. No, security guard. Huwag kang mag-asawa ng puro bantay. Hindi ka magiging masaya dyan. Yung lang. Sino yung mga yan? Yung mga taong may takot sa Diyos. Pag nagharap ka ng babantay, tapos nag-abroad pa, ubos ang ipon mo sa kakatawag. Asan ka na ngayon? Gusto kitang makita. Buksan mo ang video mo. Sinong katabi mo dyan? Mag-picture ka. Mag-live ka. Gusto ko makita. Kapayapaan ba yon? Hindi kapayapaan. Kaguluhan yan. Amen? Pero alam niya, tahimik siya. Ito na yung pagkakataon ko. Wala yung mga apostoles. Pagkakataon na to magpapagamit ako. Inilabas niya kung sino siya. Amen. Sabihin mo, Mami Opelia, hindi na ako mag-worry kahit matanda na ako. Tinanong ko nanay ko, Nay, magpababaksin po ba kayo? Sabi, hindi na, tanda akong to, pababaksin ba ako? Sabi ko, huwag ka na magpabaksin, matanda ka na. Baka ikasakit mo yung pantusok, hindi yung vaccine. Amen po ba? Sabihin mo, ako na ang susunod na gagamitin ng Diyos. Ay, alam mo naman, kung di ka pa ginagamit, di ba? Sabihin mo ngayon, ako na ang susunod na gagamitin ng Diyos. Una sa aking family.
Pangalawa, sa aking kamag-anak. Pangatlo, sa aking mga kaibigan. Pangapat, sa aking mga kakilala. Panlima, sa aking mga makikilala. Yan, kapag kasi hindi mo dinideclare yan, wala pang mangyayari. Pero pag dineclare mo na, may mangyayari na. Palakpakan mo naman ng Diyos. Amen. Alam mo, totoo lang, kadalasan sa mga kababaihan, feeling nila, mas secured sila sa taong may kaya sa buhay. Hindi masama yun. Pero mas secured ka sa taong may Kristo sa puso. Hello? Sabihin mo, alam ko, mayaman ka, gwapo ka. May Kristo ka ba sa puso? Wala, busted ka. Ganunin mo. Bakit? Wala akong magandang idudulot sa aking buhay. One day, kahit baka gwapo ka pa naman, saktan mo lang ako. Taktakan ng martilyo. Alam mo, temporary lang ang bigay sa saya ng pera. That's why you must not make permanent what God intended for temporary. Amen? May mga temporary lang sa buhay. Bakit pinagkalooban? Alam ni ano yan eh. Alam ni Joseph yun eh. Although ang intention ni Joseph, pag nilagay doon sa tomb, permanent na yun. Dito na ating Panginoong Jesus. No? Ito na ang kaya kong ibigay. Grabe, naglilingkod siya. Nung patay ng ating Panginoong Jesus, no? Nag-rebel na siya. At least sa panahon na yun, siya pa rin ang may hawak ng pagkakataon. So, inilagay siya doon. Akala niya, permanente si Lord doon sa libingan niya. Amen? Kaya kayo din, anong message na doon, anong theology natin doon? Ganito yon. Kung meron kang pinagdadaanan sa buhay, kadalasan dyan, temporary lang yan. Malay mo, ikatlong araw, mabubuhay din ang pag-asa mo. In Jesus' name, kung meron kang inaantay na kasagutan sa Panginoon, dalangin ko, nasagutin ka, maximum ng 3 days. Hallelujah. Lord, make my mouth a mouth of prophecy. Marahil, Lord, merong naghahanap dito ng kasagutan, may pagkaloob mo na po ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin siya. Okay? So, isisingit ko na rin to. Maghanap ka rin na makakasama mo sa buhay na marunong mag-bend ang kanilang knees sa panalangin. Dahil kailanman, hindi kayo tataas sa buhay pagka hindi kayo marunong manalangin. Ito, sample lang to. Sino dito nagbabasketball? Paano tumalon? Paano makuha yung bola? Kailangan mong tumalon, di ba? Amen po ba? Pag hindi mo yan binend, nakakita ka na ba tumalon na hindi nag-bend? I-bend muna yun eh, no? So, ang ganda niya, sabay pa. Sa mag-asawa, dapat sabay din mag-bend. Amen po ba? Nakakita ka na ba tumalon na isa lang ang nag-bend? Dalawa nagbe-bend para makatalon. Ba't di pa kayo umangat sa buhay? Nananalangin ba kayo? Ba't hanggang ngayon, di pa ako napagpapala? Nananalangin ka ba? Amen. O baka umaasa ka puro sa Friday. No. Dapat ma-discover mo rin kung paano tumaas. Paano ba tumalon? Paano ba mag-rebound para makakuha mo yung bola? Tumalon ka. Paano ba tumalon? Bend mo yung knee mo. Manalangin. Sabi mo, mananalangin na ako simula sa araw na ito. Amen? Sabi mo, I am better together with the Lord. Nakita mo, pag hindi mo naririnig ang salita ng Diyos, walang instruction sa iyo. Okay? That time, itong si Joseph, na-develop na lang sa puso niya ang pagmamahal niya sa Diyos dahil sinusubaybayan niya si Lord. Pero itong pagkakataon na to, tayo ngayon sa panahon natin, wala nang reason para hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, the Word of God. Sabi natin, Bible. Di ba tinuruan niya sa Ephesians, sa book of Ephesians, sabi niya, in-armor niya tayo, di ba? He armed us. Why? Helmets of salvation, breastplate of righteousness, a belt of truth, shield for the gospel, meron tayong shield of faith. Pero nakita mo, binigyan niya tayong isa, puro pang depensa. Meron lang siyang binigay na isa. Ano yon? The sword of the Spirit. Amen. Isa lang. Why? Bakit isa lang ang pang-depensa natin? Ay ang panlaban natin, na pang-opensa.
Amen? It is the only weapon in the arsenal because that is the only one we need. Amen? Ang Word, ang sword of the Spirit. Kasi kung hindi mo yan alam, amen? Even at the critical moment, hindi mo alam na ikaw pala ang kino-convict ni Lord na gagamitin niya sa pagkakataon na yun, gagamitin niya para sa iyong family. Tingnan mo, pag wala kang salita ng Diyos, sa amin, na-COVID lang isang lugar, na-COVID. Nagulo na yung buong bahay. Na-COVID, COVID. No? Nagulo na. Amen, biglang nag-lockdown ang aming bayan, nabalitaan ko. Amen. Hindi ko alam kung mga tao na lumuhod na sa panalangin. O nataranta, wala magbubukas, wala makakapag-siya. Anak ko, walang pera, ganyan, walang tubig, walang supply. No? Hindi ko alam kung nanalangin na sila. Bakit? Maybe the absence of the Word of God. Hindi lang tayo puro depensa. Opensa tayo. If you are there on your place na walang hope, ikaw ang gagamitin ni Lord na magka-hope ang mga tao. You are the right person at the right place and at the right time when people are in panic because of their hopelessness without God. Ikaw ang gagamitin ng Diyos, kaya ka nandyan. Sabihin mo, I am the man. Ako ang gagamitin ng Diyos. Amen. Huwag kang magtiwala sa sarili mong galing. Amen. Akala ni Pedro, hindi ako papayag. Paglapit ni Malchus, tinabasan ng tenga. Tanggal yung tenga ni Malchus. Sabi nila, Pedro! Kinuha niya yung tenga, binalik niya. Nagkatenga siya uli. Hindi sa human approach. Hindi yan ang aprobado ko. Hindi sa ganyang paraan. Methodology mo yan. Pero kailangan, spiritual battle, manalo ka. Amen? Amen po ba? Hindi sa kaparaanan na alam natin. Kaya tayo gagamitin ng Diyos. Alam mo, bigyan kita sample. Sa panahon na to, almost mag-declare na ang company mo ng bankruptcy. Iniisip mo agad gratuity. Hindi mo isip mo makuha. Iniisip mo ba na ipag-pray mo ang company mo na mabuhay pa rin? Umisa, nandun tayo sa ba't ka nandun sa company? Ba't ka nandiyan sa company? Pagka nandiyan ka sa company, baka ikaw pa yung puro nagkikritik. Pagit talaga ng kumpanyan to. Yung boss ko, ang sungit, bla. Why not pray for the company? Why? You are the right person at the right place at the right time. You are there, kaya ka nandun. Mayroon kang role. Si Joseph, nandun siya ang may role. Walang ibang may role. Siya lang. Wala kasi apostol, nasa sila? Wala, ikaw. E di siya ang ginamit. Biro mo, siya lang may kapangyarihan magipag-usap kay Pilato sa oras na yan. Amen? It is not our human approach. Sabihin natin, cancel ng human approach. Amen? Yung love ko kay God, sa Kanya ako kinasal, hindi sa pera. Kapag kamahal mo ang pera, di mo yan gagamitin para sa Diyos. Hello? Do you believe that? Inuuli ko to, pag mahal mo ang pera mo, hindi mo yan gagamitin sa Diyos. Pero pag mahal mo ang Diyos, gagamitin niya ang pera mo, dadami ang pera mo kasi gagamitin ka niya. Palakpakan naman natin siya. Amen? Hallelujah. Ito po, papasokin. Kaya kompleto itong tinuturo ko ngayon sa mag-asawa naman. Ang away mag-asawa ay hindi mapagtatagumpayan sa kuko o sa kamao, kundi sa salita lamang ng Diyos. Gamitin mo yung weapon mo ng salita ng Diyos bago kayo mag-away na halos magbatuan na kayo ng aparador at arinola. Amen. Pag-usapan nyo, manalangin kayo, deklara nyo ang salita ng Diyos. Kailan lang nag-mentoring ako, ang kadalasan na pinag-aawayan na mag-asawa, pera. Kadalasan ng hiwalayan about sa pera, doon nagmumula. Amen. Ganito, sample. Wala naman tayong pera, saan tayo kukuha ng pambayad, bla. Sabi ng lalaki, nager ka, ang aga-aga, kagigising ko lang. Wala ka nang ginawa, kundi sumigaw, wala ka nang sinabi. So si pare ngayon, nag-inom. Amen, pag uwi mo niya, ayun na, hindi mo alam, nang bababae na pala. Saan nagmula?
Sa bunganga ni Mrs. Bakit si Mrs. bumunganga? Walang pera. Basta sa away na yan, kuko, kamao. Amen. Bakit? You must be the right person, right in the midst of your family. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang magkaroon ng kapayapaan at pagpapala bumuhos sa loob ng tahanan. Kaya kung minsan, imbes na kagalingan ang mangyari sa loob ng family, kaguluhan. Amen po ba? Sabihin mo, Lord, salamat, hindi po ako yun. Amen? Amen po ba? Hindi ka tatantanan ng kalaban sa problema ng iyong family hanggat hindi mo nilalabanan yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ba matindi? Lupaypay na ang asawa mo, wala ka pa rin word na pinakakawalan. Mayayari ka. Alam mo, kaya dito lahat yan magbumula sa salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng matagumpay na kanya-kanyang family. Mula sa salita ng Diyos. Establish ang relasyon ni Joseph sa ating Panginoong Yesus kahit hindi niya nasasabi, dahil hindi na sinisiwala itong panahon. Pero nung oras na kailangan siya, nagpakita siya kung sino siya. Ngayon, kung ikaw yan, may alam mo kung paano manalangin para sa iyong kasama ang iyong buong family. Ngayon pa lang, magpakilala ka na. Amen? O sige, ito, aminin ko na sa inyo. Akong tatay sa pamilyang ito, akong nanay sa pamilyang ito. Bawal ang kumain ng hindi nananalangin. Palagi tayo magbasa ng Biblia, kailangan tayong manalangin. Yun, leader ka na. Why? Dinabas mo na kung sino ka. Hindi mo blessing ka sa iyong pamilya, hindi mo alam. Amen? Kaya ang daming lumalaki mga bata, lumalaki racist. Nandun kami sa isang hotel, pinagmamasdan ko. Kalaro nung isang bata, ng Pilipinong bata, yung puting bata. Sabi ko, kadalasan kasi pag ganun, pag malalaki na sila, racist. Amen. Racist, kaya kinakausap niya, naglalaro sila. Sabi ko, mga bata talaga, no? Hindi naman talaga pinanganak itong mga racist, paglaki lang nila. Bakit? Maling turo. Amen. Kung ikaw ang gagamitin ng Diyos para yun hindi mapangyari. Amen. If you are the right person, teach the right thing to your children. Amen. Going back to our topic, secret admirer. You are the secret agent. Don't be a secret disciple. Ang panahon na to, ilabas mo na talaga kung sino ka. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sasabihin ko po sa inyo yung calling verse ko. Okay? Music team. Kasi marami dito ba, hindi pa ako nakikilala. Noong pong tinawag ako ng Panginoon, ito po ang binigay niya. Luke 4:18-19. Ang sabi ng propeta sa akin, this is what the Lord saying to you. The Spirit of the Lord is on me. Although nagsabi nito sa ating Panginoong Yesus. So may Kristo ako sa puso, may Kristo ka sa puso. Alam mo, gagamitin ka with this ministry. Sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. I am preaching now. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner. Ginawa na natin, gagawin natin mamaya. And recovery of sight to the blind. Mga bulag, makakakita. Especially yung mga spiritual na bulag. To set the oppressed free and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yan po ang sekreto ko nang hindi nyo pa nakikita. Yung mga iba alam na. Amen? So yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos, ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Maraming binigyan ka rin ng verse sa Bible na yun ang pagkatawag mo. Kailangan gawin mo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, ba't ka mayaman? Sige, tanungin mo ngayon. Ba't ka mayaman? Tanungin mo siya, ba't ka maganda? Ba't ka gwapo? Maraming katanungan sa buhay, kailangan mong sagutin. Hanggang ngayon, di mo pa sinasagot. Unless you discover who you are, you will not know your purpose in this world. Amen? Sabi mo, it's time to show up. It's show time. Sabi mo, it's show time. Sabi mo, may isisiwalat mo na kung sino ka. Si Mama Felipa, hindi yan basta-basta. Amen.
Lahat ng nagbibinggong amiga niya, lahat yan tatanggap sa Panginoon. Di ba, Nay? Amen. Let's close our eyes. At dalangin ko sa Panginoon. Look at me. There is a reason bakit hindi ka pa answered prayer sa ibang banda ng iyong buhay. Discovery mo bakit hindi pa. Bakit wala pa. Bakit hindi pa nangyayari. Amen. Marahil kapag ka nakuha mo yon, baka mawala ka sa Panginoon at hindi mo gawin ang iyong purpose. Amen. Kung ikaw ay alam mong gagamitin ng Diyos, pagkatapos mo makuha yung dinadalangin mo sa Kanya, nawala ka sa eksena, humingi ka na ng tawad. Amen. Hindi ka naman tataboy ng Diyos. Bumalik ka lang sa Kanya para hindi ito bibigay ng Panginoon ang salita ng Diyos na to. Hindi niya ibibigay ang mensaheng ito kung wala itong kinalaman sa buhay mo. Alam mo ba, ang gustong-gusto ko mensahe, tinatanong ko ang Diyos, Lord, ano ang kailangan ng mga tupa? Hindi yung gusto ko to, ito yung gusto ko kasi nakakatawa, dynamic, masaya, no? Gusto kong yung sinasabi ng Diyos, yung sasabihin ko sa inyo. Yung ba, masakit, encouraging, instruction, minsan correction, rebuke. Okay lang yun. Basta yun ang pangungusap ng Lord sa akin at sasabihin sa inyo. Kapag ka marahil na alam mo ang sarili mo, Lord, alam ko naman eh. Kaya pa to hindi pa napapasa akin. Alam ko naman, kilala ko naman ang sarili ko. Di magbago ka. Lord, alam ko, kaya hindi ko pa nakukuha to. Alam ko, ako naman na may pagkukulang eh. Di pagdadagdag ng gawin mo, hindi na pagkukulang. Aminin mo, Panginoon, ito po ang pagkukulang ko, ito po pagkakasala ko. Gusto ko po makapagpatuloy. Gusto kong magamit ako at the right time, at the right place. I am the right person. Sabihin mo ngayon. Amen? And the topic is so simple, yet so powerful. Life-changing and full of conviction. You will always be the right person kahit saan ka pumunta. Sabi ng Panginoon, di ba? Preach the word in season and out of season. Minsan parang hindi karapat dapat mag-preach, pero kailangan ituro. Si Joseph, ganun din. Parang hindi karapat dapat. Hindi, wala. Ikaw lang nandun. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang may kakayahan. No? Ikaw ang may personalidad. Ikaw ang may pera. Amen? Huwag mo nang isang tabihan dahil mamamatay lang ang pagkakataon na yan pag hindi mo yung ginamit. Amen po ba? Do not be fearful. Sabi ng Revelation 21:8, no? Dapat huwag tayo maging coward. Ang lahat ng duwag walang pwesto sa langit. Dapat maging matapang tayo. Sa panahon na to, santabi na muna natin yung baka mapahiya. Baka mapahiya ako, hindi makinig. No? Tabi mo na muna yan. Gamitin mo kung anong pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Maraming taong mapapahamak. Ikaw, niligtas ka niya, unfair naman sa iba. Paggamit ka. We are on the last days. Time is ticking. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Time is ticking. It's running. Amen. This is not the time to play. Amen. Sinabi ko, live happily. Enjoy natin ang blessing ni Lord. Ang binibigay niya sa atin. Tsaka mga opportunity. Pero hindi nangangahulugan na hindi na tayo maglilingkod sa Kanya. Amen. Kung nangusap si Lord sa iyong puso, close your eyes and let's pray. At the right time and at the right place. Thank you sa lahat ng resources at sa mga resources pang ipagkakaloob mo na ipagkakatiwala mo sa akin na gagamitin sa kapurihan ng iyong pangalan. Sa iyo ako kinasal, Panginoong Yesus. Hindi sa kayamanan ng mundong ito. Gamitin mo ako para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Amen. Raise your two hands. I will bless you in this prayer. Father, thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross. Panginoon, ang daming may kaya, hindi nagpapagamit. Pero ang dami, Lord, gusto magkaroon at gusto magpagamit. Wala pa rin sila hanggang ngayon. Lord,
we know this is the right message at the right time and on the right place. Dalangin ko, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng naririto. Sa financial man o sa physical. Dalangin ko, O God, kung sino man ditong may karamdaman na nagbibigay ng hadlang upang ikay kanilang paglingkuran. Dalangin ko sa iyo, kapatid, sa oras na ito, ang kumpletong kagalingan sa pangalan ni Jesus. I speak healing in your body. I speak healing in your sickness. Na ang lahat ng parte ng iyong katawan, duguman, buto, laman, o anumang parte ng iyong katawan, dalangin ko ang kumpletong kagalingan ay dumako sa iyo sa oras na ito. Maging sa kagalingang pinansyal, dalangin ko na pagpalain ka ng Panginoon na kailanman hindi ka magkukulang. Dalangin ko na pagpalain ka ni Lord financially so that God will also use you as an influential person para gamitin din niya as the right person at the right place and at the right time. Kung may kaguluhan sa pamilya mo, dalangin ko ang kagalingan ay dumako sa iyong family sa oras na ito. Upang sama-sama kayong pamilya na maglingkod sa Diyos. Lahat ng suliranin mo ang kinakaharap sa oras na ito. Dalangin ko ang kaligtasan ng Diyos ay sumayo sa oras na ito. Dalangin ko na idako ng Panginoon ang kanyang kamay upang ikaw ay biyayaan sa oras na ito. Kahit parang ang mundo mo ay gumuho na, kayang buuin ng Diyos sa oras na ito. Yun ang aking panalangin sa iyo. Walang mahirap basta kasama mo si Kristo. Walang komplikado basta kasama mo ang Diyos. At yun ang aking dalangin sa iyo. Kahit ang panakot ng COVID na to, COVID lang yan, Kristiyano ka. Dalangin ko na magkaroon ng kagalingan sa lahat ng differences ninyo mag-asawa. Dalangin ko na kayo ang sinasabi ng Diyos kanina, na kapag lumuhod ang mga paa, sabay ang tuhod na luluhod. Dalangin ko na maging isa kayo sa inyong mga layunin bilang mag-asawa upang ang tagumpay ay sabay ninyong mararanasan sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko maging sa oras na ito ng punong-puno ng challenges, even in these crazy times, the time of pandemic, I know the hands of God will show up to bless you and protect you now and always. Do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot. Pag sinabi ni Lord, He is the Alpha and the Omega, you are just in between. The Lord knows. The Lord knows what will happen before you were born and what will happen before you depart in this world. Alam na lahat. All we have to do is to entrust everything we have to Him. Trust His process. Trust the Lord. Yun ang dalangin ko sa iyo, kaibigan, sa oras na ito. Gamitin ka ng Diyos as the right person. Kung alam mo na ikaw ang right person, hindi ka pa nagpapagamit, ibigay mo na. Baka mahuli ang lahat. Sayang ang kaya mong gawin. Sa pangalan ni Jesus. Idako mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Lord, dalangin ko ang kapayapaan
na manahan sa puso ng bawat nakakarinig sa oras na ito. I extract any spirit of fear, any spirit of worry sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko ang kapayapaan ay dumako, manahan sa puso mo sa oras na ito. In the name of Jesus, Son of the Living God. Salamat at maging sa kagalingan na sa aking pananampalataya ibinigay ng Diyos sa iyo sa oras na ito. Mamuhay kang may kalakasan at may pag-asa at magpagamit sa panahon ng iyong kalakasan na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Dalangin ko kung ang asawa mo ay malayo sa iyo. Dalangin ko ang proteksyon ng Diyos sa iyong relasyon sa Kanya. Sa relasyon ninyo mag-asawa at sa proteksyon ninyong dalawa sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Kung ipinag-iwalay kayo ng pagkakataon o ng sitwasyon because of economy, dalangin ko na pagdugtong ni Lord ang iyong mga puso, ang iyong kaisipan na kayo pa rin ay iisa kahit kayo magkalayo sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng naririto na dumadalangin na magkaroon ng baby. In the name of Jesus, I speak healing to the womb, and the right seed or the right womb will come now in the name of Jesus. For everyone praying for baby in Jesus' name. Sa lahat ng nananalangin po, their partner in life, Lord, give them the right person that is rightfully theirs. Let him or let her show up upang makita nila sa maagang panahon kung sino ang kalooban mo para sa kanila. Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa ng mga Kristiyanong mga katuwang sa buhay upang ang natitirang panahon ng kanilang mga paglilingkod sa iyo ay mapuno ng kagalakan. And I thank you, God. I bless everyone here with the blessing that comes from you. Salamat. Sasambahin ka nila. Ikaw ang kanilang master. At ang pera ay susunod na. Salamat. Sila ay aking pinagpapala sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Everybody say Amen. Receive the blessing of the Lord. God bless you. Amen. Palakpakan natin siya. Amen po ba? God bless you. Tandaan mo, secret admirer, finish na. Show up. God bless.